Lumabas na yung logo. Nagtuloy-tuloy na siya. Ayan. Hanggang sa Google. Ito yung model ng TV. 43 inches. At yan, may warranty seal pa. Ako palang unang makakagawa. At ito naman yung sira niya. Yan, naka-standby na. Power on ko. Ito makikita nyo, hindi lumitaw yung pinaka-logo niya. Pero mapapansin nyo, madilim nga lang yung ayun, no? Makikita nyo, mababasa nyo yung TCL. Nga lang madilim. Pagka ganito kasi, may naaninag tayo, ang sira nito ay backlight or backlight inverter. Ito yung mga TV na frameless. Sabihin, nakadikit lang sa gilid yung pinaka panel board. Kaya mahirap gawin yung mga ganito. At yan, binubuksan ko na. Yan yung pinaka mainboard, saka yung power supply, and top board. Wala siyang T-con board. Bali nakadikit na siya. O kasama na doon sa pinaka mainboard. Pagka ganito, yung procedure nito, so tetesterin muna natin yung pinaka backlight. Gagamitan natin ng backlight tester. So dyan makikita nyo na wala siyang response doon sa backlight mismo. Ibig sabihin, hindi umiilaw. Yan, hindi siya nagre-reading. Yan, no? So, naka-confirm natin na sira nga yung backlight. So, ngayon, babaklasin na natin yung pinaka-cover. Iharap natin yung screen. Meron pa siyang frame dyan sa pinakababa. May mga tornilyo. Tatanggalin natin. Ayan. Ayan, yan yung pinaka gagamitin natin, yung plastic. Kailangan malambot na malambot. And then dyan kailangan unti-unti natin isisiksik yung plastic. At kailangan huwag mong pepersahin. Dahan-dahan lang. Kasi dyan yung pinakamaselan na part na kailangan hindi nyo mapersa kasi kanto yan no? Pinakakanto siya. So kailangan yung isasaksok nyo lang yung pinakadulo ng plastic para yun yung pinakamalambot. Ayan, naisuksok ko na siya. Yan, tuloy-tuloy na yan. Doon lang sa part na yun talagang mahirap. Pagka ganyan, alalay pa rin, dahan-dahan. Tapos pagdating doon sa dulong-dulo niyan, doon, kailangan maingat uli. Kasi, yun nga, kantong-kanto yan. Kailangan yung pinakadulo lang din ng plastic. Huwag yung bibilisan kasi may tendency na magkakrack yung pinakakanto ng panel board. Yan, doon sa kanto ulit. Yan, kailangan maingat ulit. Kailangan mabagal kayo doon, huwag yung bibilisan. Kasi pwede nga talaga, nangyayari talaga nababasag yung screen.
tatanggalin mo na yung pinaka-top board sa gilid. Tapos unti-unting iaangat. Pagka naangat na, iaangat din yung top board. Yan, dalawang kamay. Yan, meron ulit siyang pinaka-frame sa gilid. Tatanggalin. Tapos yung pinaka mga plastic. Yan. Tatanggalin yan. At yan na nga, i-confirm ulit natin kung may sirang backlight. At alamin natin kung anong value ng backlight ng bawat isa para alam natin kung ano yung ipapalit nating value. Yan, umilaw siya at na-check ko siya na 6 volts yung isang bulb niyan. 6 volts. So, na-detect ko rin dyan may isang sirang ilaw. So, pagka ganyan, pinapalitan ko na lahat yan ng ilaw para iwas na sa back job. Tatanggalin yung mga beads sa isa. Na ginagamitan ko lang ng flat screw yan na maliit, and then pupukpukin. At yan, sinisilip ko, ginamitan ko ng ilaw. Tine-check ko din yung pinaka line niya kung saan ako magkakabit ng positive, negative. At yung cutter, ginamitan ko rin ng cutter para tungkabin o i-flat yung mga backlight na nakadikit kasi kailangan linisin. At ito yung backlight na ginamit ko, yung mga cut size na backlight na concave 6 volts. Yan, tinidikit ko yan isa-isa, and then ang connection lang na gagawin ay series connection. Dito sa part na yan, kailangan matyaga rin kasi gagawan mo siya ng wiring. So magkakat ka ng mga wire para hilangan yan, yung mga yan. So series connection lang siya. Yan, itetrace mo yan, yung positive, negative. Yan, yung naikabitan ko na siya ng wiring. Yan, mapapansin nyo may mga wire na siya sa gilid. Yan, positive, negative lang naman ang pagko-connect niyan. Kasi isa dyan ang putol, hindi gagana yung ilaw. At yan, tinetesting ko na siya. Yan, naka-standby. Bago ikabit yung pinaka-panel board, kailangan testing muna yung backlight kung umiilaw na. At yan, umiilaw na nga siya. So, gagawin naman dyan, lilinisin yung gilid gamit ng cutter. Kasi kailangan tanggalin yung naunang double-sided na tape na nakalagay. Diyan sa part na yan, kailangan malinis na malinis. Kasi magkakaskas ka pa dyan. Kaya malinis na malinis yung pagkakapitan ng double-sided tape. Dito rin sa pinaka-panel board sa likod, lilinisin din yan, tatanggalin din yung double-sided tape na nakadikit. Gamit ng cutter, kailangan hindi siya madiin, magaang lang yung pagtatanggal do sa gilid. Yan, pag natanggal na, pwede mo na siyang hilahin. Para pagka kinabit na yung yan, dito rin sa gilid na yan, makikita nyo, dahan-dahan ko siyang tinatanggal gamit ng cutter. Huwag madiin. Yung saktong-sakto lang na mararamdaman mo naman yun na hindi nadidiin sa pinaka-panel board, yung pinaka-salamin. Doon lang mismo sa pinaka-tape. Yan, dito kailangan maingat tayo. Pagka medyo may umangat na, pwede mo na ring hilahin uli.
Pag nalinis na yan, naputol siya. So, ganun lang. Gagamitan uli ng cutter. Tapos, pagka umangta ng konti, yan, hihilahin na lang uli. Para pag dinikit natin yung kasi pag di mo yan tinanggal, mahina yung kapit sa salamin ng panel board. At yan, dikitan ko na siya ng double-sided tape. So, ang ginawa ko dyan, kung mapapansin nyo, nagtanggal ako ng konti na cover doon sa double-sided tape at linawit ko dun sa gilid. Kasi pag pinatong ko na dyan yung panel board, hihilahin ko naman siya unti-unti at dahan-dahan. Kaya linagyan ko siya ng konting lawit. Yan yung pinakalawit niya ng double-sided tape. At ihilahin niya ng dahan-dahan para hindi maputol yung pinaka-papel ng isang side ng double-sided. Papel kasi yan So, kailangan dahan-dahan lang para hindi maputol. Yan, ganun din sa isang side. So, kung makapansin nyo, naka fast forward lang yan. Pero yung ginagawa ko talaga yan, sobrang ingat ko dyan. At mabagal talaga. Para hindi maputol. Kasi pag naputol yan, medyo mahirap na iangat. Kasi nakadikit na yung ibang part sa gilid. At yan, testingin ko na. Nadikit ko na. Yan. Ay standby. Power on. Yun, lumabas na yung logo. Kasi kanina, di ba, pag testing natin, madilim. Hindi natin makita yung logo. Yan. Nagtuloy-tuloy na siya. Lumabas na rin yung Google, tsaka yung pinaka-home niya ng Netflix and YouTube. At yan, mayroon na siyang display. Testingin na lang natin ng mga 2 oras, 3 oras. Okay, salamat sa panonood.